Wala, siguro to. Mga unahan ng mga tao, hinahaklin nila din yung mga tao nga ni, hinaluyaw. Amot na, kasugod na, tatambak na mera. Kamamatay siguro nila, sino magluyahoy na, ikilakan ni. Kumpara doon sa pinakadulo, mas madami yung bungo na nakalagay. Meron dito sa mga bato, sa gilid, at meron din dito sa baba. Kung doon sa kabila ay purong bungo yung nakalagay, dito naman ay may kasama ng mga buto. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong lugar. Hindi ko lubos akalain na yung ganito kagandang lugar ay wala tayong mapapansing mga tao. Siguro ay abala yung mga taga rito sa kanilang mga trabaho, yung mga bata naman ay nasa eskwelahan, kaya ganito itong lugar. Sobrang tahimik, wala tayong makita ditong mga residente na pwedeng makausap. Parang nasa isla na po itong bandang to ng Eastern Samar dahil nga sa kinokonekta na lang ito sa pamamagitan ng tulay na dinaanan natin kanina. So, nasa harapan po natin itong malaking rock formation, itong limestone na tinubuan na ng mga puno at halaman. So, yung mga ganitong tanawin ay karaniwan na natin makikita sa Palawan o sa ibang mga lugar na popular na para sa mga turista. Pero dito sa Eastern Samar, bibihira lang makita yung mga ganitong tanawin dahil nga sa walang gaanong napunta dito na nagpo-post. Kaya andito po tayo ngayon kasi may nabalitaan po tayong isla na talaga namang kakaiba. Itong mga nakaraang araw ay may mga nakita po tayong post na talaga namang creepy. Dahil dito sa lugar na to ay meron daw mga kakaibang bagay na nakita o na-discovery yung mga nag-document doon. Mula dito sa bahaging ito ng Mercedes, kung saan makikita itong napakagandang katubigan, ay magta-travel pa tayo ng ilang minuto papunta dito sa kabilang bayan, kung saan makikita yung isla na yon. Medyo malayo na yung barangay na pupuntahan natin kung saan tayo sasakay ng bangka mula dito sa National Highway. Kaya alamin pa natin kung passable yung kalsada papunta doon at kung gaano kahirap mapuntahan itong liblib na lugar dito sa Eastern Samar. Mula sa Tacloban City ay nag-travel po tayo ng mahigit 3 oras bago narating itong bahaging ito ng Eastern Samar. So una po muna natin pinuntahan yung Mercedes, saka naman tayo pumunta dito sa Salcedo para nga puntahan yung area kung saan tayo sasakay ng bangka patawid doon sa isla. So matapos lamang ang mahigit sa 20 minutes na travel mula dun sa Mercedes Bridge o dun sa Buyayaon Bridge ng Mercedes Eastern Samar ay narating po natin itong Barangay Abihaw na itong Salcedo Eastern Samar. So mula dun sa highway hanggang dito ay nag-travel po kami ng hindi aabot ng 10 minuto at dahil nga sa medyo maiksi lang yung dinaanan nating kalsada mula dun sa highway papunta dito kaya narating po natin kagad itong barangay. Iiwanan po muna natin itong sasakyan kasi sasakay po tayo na itong mga malilit na bangka papunta doon sa isla na matatanaw lang din natin mula dito. Dito nagtanong-tanong po tayo sa mga residente at kinausap na rin natin yung may-ari ng isla na kung po pwede ba nating puntahan to at alamin kung ano nga ba yung meron dito sa islang to. Bakit maraming bungo ng tao yung nagkalat sa mga kuwebang matatagpuan dito sa isla. Hadto ko nga panahon, wala pa man hadto siguro mga sementeryo. So naabat nga ni ang mga tao nga tikamatay na hira, nakadto na la kuno hira dito sa nga namamatay hira. Iton era hiton kadagkuhit ulo talaga, as in dagko talaga. Tapos namatikan din hi, ubos. Kumbaga iniya nangat din hi, usalit nira kasugad niya di. Ang mga sinisiring ito niya kasanhi, mga dagko, mga hagtaas ng mga tao.
Damo kuno din ang mga shell or nga mga puruton nga sisi. So asyat niya ginyaranan niya sisi. Iton adat kasi nga sisi, adat na dukot iton mga mangrove. Damo talaga tinhiya didto. So asyat ang pangarani nga sisi. Tulad ng mga karaniwang barangay dito sa Eastern Samar, medyo madami na din yung mga bahay na nandito, may mga konkreto at meron ding mga gawa sa light materials. Dahil nga sa gilid lang ng dagat, kaya karamihan sa mga taga rito ay nangingisda. Etong lugar na to, dito ginagawa itong malaking fish port ng Salcedo. Kung titingnan po natin sa ating drone shot, hanggang doon sa kabila, napapalibutan ng bakawan itong lugar. Dahil nga sa madami yung bakawan, kaya kung halimbawa may masamang panahon, may bagyo o masama yung kondisyon ng dagat, ay hindi apektado itong lugar. Kalmado itong bahaging to ng dagat, kaya yung mga bangka ng mga taga sa kabila at maging mga taga rito ay dito itinatago kung halimbawang masama yung panahon. So ito din yung napiling paglagyan o paggawa na itong fish port kasi yun nga, maganda yung lokasyon. Kumusta ma'am yung pakiramdam na matapos ang mahigit 2 dekada, makakatungtong ka ulit din sa isla? Parang excited. Taga rito lang po siya sa may Barangay Abihaw, pero hindi pa siya nakakabalik ulit mula nang huli niyang bisitahin itong isla taong 1990s pa. So imagine, 2024 na tayo ngayon pero hindi pa siya nakakabalik doon sa isla niya sa Sisi Island. Touchdown, Sisi Island. Kumpara doon sa mga baybaying na kita natin kanina, dito sa Sisi Island, yung ilang parte nito, napapalibutan na itong mga bakawan, habang yung mga walang bakawan naman, sa itong gilid ng dagat, marami yung bato. Masakit sa paa. Bukod sa may-ari, ay kailangan din nating magpaalam sa mga elementong naninirahan dito para sa safety na rin natin, maging yung mga kasama natin. Kaya nauna na sila ma'am doon sa may kuweba para yun nga magpaalam sa mga nauna sa amin dito. Nagiinom magdat nga bukid, nabagting din las 12, adlaw, nabagting din. Siguro adto, mga unahan ng mga tao, hinahaklin nila din yung mga tao nga ni, hinaluyaw. Amot na, kasugod na, tatambak na mera. Kamamatay siguro nila, sino magluyahoy na, ikilakan niya. Mula doon sa sentro ng Barangay Abihaw ay nag-travel po kami ng 10 minutes papunta dito sa parting to ng Sisi Island. So bagamat may malapit na parte itong isla doon sa mainland, ay umikot po kami dito dahil nga sa eto, yung lugar kung saan nakasanayan ng dumaong itong mga bangka. So dito, malapit lang din yung bahay dati nila Tatay Alejandro. So ilang metro lang dyan sa pinagtayuan nila ng bahay dati, makikita na natin etong mga kuweba na naglalaman ng mga bungo. Tay, pwede niyo po ba kami samahan papunta doon sa mga kuweba? So dito kailangan natin ng kasama na lokal na dito sa lugar para safe. So dati daw medyo malinis itong parting to ng isla. Walang gaanong nakatanim, walang mga bakawan at itong mga nyog ay wala pa to dati. Pero ngayon, dahil nga sa tagal na ng panahon na hindi nila to nabibisita, napupuntahan na may-ari, kaya nagulat sila sa laki ng pinagbago na itong lugar. Ilang metro lang mula doon sa bangka, ay makikita na natin yung una, pangalawa, hanggang sa pang-anim na kuweba. O silipin po natin. Andun na si tatay. Medyo malayo na. Bilis talagang maglakad. Parang hindi 75 years old. Oh. Tabi-tabi po. Sa dami ng isla na napuntahan natin na mayroong mga bungo, may mga kalansay,
ay dito talaga tayo namangha sa kakaibang kwento na itong isla. So imagine, yung mga isla kasi, no, yung mga sementeryo, may mga bungo, ayun yung isla na pinaglalagyan na ng mga patay na. Pero dito sa islang to, ayon sa mga nakausap natin, dito nagpupunta yung mga taong malapit na daw mamatay o yung mga taong nakakaramdam na malapit na silang mamatay. Halimbawa, yung may mga sakit o mahina na yung katawan o sobrang tanda na, ay dito nagpupunta sa islang to at dito na inaantay yung kanilang kamatayan. Sakto talaga yung dating natin dito sa Salcedo kasi parang natipon sila lahat. Andito si tatay, yung caretaker nitong isla, andito din yung may-ari na naabutan natin doon sa kanilang tindahan at yung iba pa nating mga kasama dito. May bangkero din tayo na nag-guide sa atin papunta dito. Yung ilan sa mga kasama natin ay first time lang nakatungtong dito sa isla. Ngayon lang din nila nakita ng aktual yung mga bungo at kalansay na nakalagak o nakalagay dito sa mga kuweba. Mga pira na ini katuig na mga bukog. Ba, lugay na anak ito. Ika nga ni mo kataon na kanin ito. Oo. Kailan natin milad bata? Magsisiting ka 5 na. Ikaw ma'am, pakakasulod mo pala liwat yan na din eh. Dere. O siya nga nga inausa ako yan nagaguti ay na. Dati damo din. Tapos sa mga kompleto ba't ang kahaglaba? Ini diri na ini mga kompleto. Ano tayo mo pagkitay ni? Pipinan labutan, pipinanguhaan na ini. Kaya una mga kompleto pa kumbagaan mga bugos pa hadtohin eh. Kay ginsusukol-sukol ko pa at pinangangaptan ko pa nga isukol ko nagdinhi. Kaya waray na ni makikita ang kompleto. So medyo masukal na itong ilang parte ng isla dahil nga sa tagal ng hindi nabibisita itong lugar. Kaya yun, buti na lang. Kasama natin si tatay at naigagayad tayo kung saan yung safe na daanan papunta dito sa iba pang mga kuweba. Kumpara doon sa pinakadulo, eh mas madami yung bungo na nakalagay. Meron dito sa mga bato, sa gilid, at meron din dito sa baba. Kung doon sa kabila ay purong bungo yung nakalagay, dito naman ay may kasama ng mga buto. So dito sa kuwebang to, konektado naman to dito sa kabila kung saan natin nakita yung mga bungo. Tamba. Merong mga bungo dyan. Alala. Ay ito, tapos dito sa kabila. Alibigay ang pakaagi. Nakaluyo. Yan ngayon, algian mo. Mula dun sa butas, dun sa kabila, pumasok po tayo hanggang sa narating natin itong isa pang kuweba. May hanap pa nga ng ipon. Ay oo, itong pet ngipon. Magtibay an era mga ngipon hadto pa. Handa akong magtawad ng klase. Ang sabihin, kapag isgya po iha, itala kami, di kami maglalabot. Kadag ko ano mga tao, ano? Nagpo. Buti tayo, hindi ka natatakot hawakan sila. Sige. Ako, hindi ko magawang mahawakan yung mga ganito kasi natatakot ako. Nabanggit ni tatay kanina na dati daw kilala itong lugar bilang Ulohon o Skull Island. So Ulohon kasi maraming bungo. May mga napunta na tayong isla na tinatawag nilang Skull Island pero dito legit na pwede nating tawaging Skull Island itong lugar dahil nga sa nakita nyo naman kung gaano kadami yung bungo. Kahit nga sa sir hindi niya matansya kung ilan nga ba yung bungo na nandito dati dahil nga sa madami yung mga nakalagay dito na bungo, buto. Yung ilan dito natabunan na ng mga lupa, bato pero yung ilan naman inuwi daw ng mga ibang mga pumunta dito. Ang una,
puno pa indinhi ang mga kalansay, ang mga kuan niya, mga buto, nga tanan, mga ulo nakada pa yan na oray na, ang sakob, imbis na makikita mo di ang patag ang mga tuna, yan na, ginaliskay na, yung pinanguha, ang mga bato nagkakawas na, dako talaga ang ginibhan. So kinahanglan talaga inihiya, maayos. Ako na masisiring hiti nagplano ng pagkadi, pagbisita, tapat anay masarit hitag iya. Masarit anay kamuha akon. Kasi basihan ako ng kitanan o ng mga vloggers nga nagpakadi. Oray good man hira sumarit. So di dato man nagtikang. Anira nga ni dito mga picture, nakikita ko damo pambungo. So after nira pagkadi, oray na. Dako na nabawas di daan sa kum. Ikaw sir, nakakani ka na dati. Di pa ako. Paraglabay lang ako. Di rin parakani. So first time mo nakatungtungin ng isla. Oo. Parakani ko pala ini. Pakita mo pala ng mga bungo. Ang subnakit makakita di ba nga rogal di rin. Ito hindi da. Maliban din ni, may da pa mga ibang isla luwat na may mga bungo. Damo. May aran din namin nalungon liwat. Pero kaya sige perayo. Grabing experience na ma-explore yung uluhan o etong Sisi Island netong Salcedo, Eastern Samar. Hindi ko lubos sa kalain, sa likod lang netong mga kabundukan, sa likod lang netong mga bakawan, makikita natin ang misteryosong isla netong Sisi Island. So dati, na bansagan nitong uluhan dahil nga sa dami ng bungo o kalansay na nandun sa loob ng mga kuwebang pinuntahan natin.